Guys, yung anong tawag dito, yung tablet natin is mabilis lang malobat. I-try natin i-replace yung battery niya. Ito yung Tab S9 Ultra, yung MXS. Ang nakaraan is pinalitan natin yung ano natin, yung LCD nito. Yung link nasa comment section kung gusto niyo mapanood yung kung paano mapalitan yung LCD screen, yung defective na pinalitan natin to. So tingnan natin, oh. Nag-open na siya. Kaso ang problem naman is yung battery. Kung hindi naka-charge, yun, mabilis lang malobat. 50%, automatic nag-shutdown na siya. So yun yung ano, yun yung ano natin. I-replace natin naman yung battery para hindi magka-aberya. Ito yung i-replace natin. May polarity naman siya. Hindi naman kayo malilito kasi ayan. Positive, negative. Ayan, o. 100% automatic pag gamit mo yan is nag-shutdown. For example, mag-YouTube ka. Kahit naka-full charge yan is automatic mabilis na siyang malobat. Ito pala yung model niya. Yung Tab S9 Ultra na battery natin. Yung tablet. Ito yung ano, kinuha natin. Rechargeable LY Life Polymer battery. Nominal voltage is 3.8 volts. Rated capacity niya is 5,100 mAh, 19.38 wattage. Tama ba yan? And limited charge, voltage 4.35 volts. Ayan. Basta kayo na lang bala. Ayan. Nag-YouTube tayo is automatic o gumagamit tayo ng tablet. Hindi na tumatagal yung battery niya. Ano natin gagawin? Shutdown natin. Shutdown natin yung ano natin, yung tablet. Kasi babaklasin natin siya. Need natin siyang baklasin para ayan. Mapalitan natin yung ano. Kailangan natin tanggalin yung SIM card slot bago natin baklasin yung cover niya o yung casing niya. Since wala tayong yung pin, ito na lang yung ilaw para matanggal natin itong SIM card slot. Ayan. So ganyan. DIY lang to mga boss para matuto din kayong magpalit ng palit ng battery ng inyong mga yun, nag-open siya, hindi inan kasi kailangan mamaya i-off natin yan para hindi magka-aberya. Yan, nag-open siya kasi hindi inan yung power button niya. Diyan. Then parang mas malaki to. Sakto lang pala. Ayan. Then tuturuan ko kayo sa mga walang mga panghinang. Meron tayong panghinang dito. Ito na muna yung yung tuturo ko sa inyo. Kung gusto niyo hinangin, wala namang problema yan. Depende sa inyo. Ayan. Pwede yung putulin dito. For example, shock na muna natin. Naka-off na siya. Then oops. Tanggalin natin itong parang duct tape. Yung protection ng ano niya para hindi mag-short circuit. Mag-shorted yung ano niya. Tawag dito. Yung mga nominal niya sa loob. Yan. Talagang ano na yung battery. Medyo lumobo na. Dandanan nyo lang kasi yung mga wiring niya rin medyo sensitive.
Ito. Ano to? So, nasa inyo naman kung hinangin nyo yan. Kung may panghinang kayo, much better kung hinangin nyo. Kung wala, pwede na kayong gumamit ng electrical tape. Sundan nyo lang yung polarity, yung positive. Positive to positive, negative to negative. Yun po yung polarity ng battery. Black is negative. Red is, ayan, positive. Yun, ginapunit na. Dahil nga, wala nang kwenta tong battery na to. Yan, hindi na mas maiging. Patagalin pa natin to dito sa kasi baka nasira pa yung natin. Tawag dito. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo, easy yan. Positive to positive, negative to negative. Ganun lang po. Pwede kayong gumamit ng electrical tape para hindi na kayo maghinang dito. So, ganyan na lang. Papaabulin na lang natin yung wire niya. Yung wiring niya dito sa may. Ayan. Kumbaga, yan na lang. Paghiningan natin. Ayan. Para wala ng connection na pumasok sa ating tablet. Tuloy natin siya. Effective na. Effective na talaga siya. Medyo kumalabot na yung ano niya. Pero okay pa naman to. Kaso nga lang, kailangan i-charge yung tablet pag gumagamit. Yan, ito na yung ipapalit natin. Yung ipapalit natin para so yan mga bossing, tapos na natin siyang hinangin yung battery niya. Balik lang natin sa tamang posisyon. Ayan. Kung bibili kayo ng battery, make sure yung capacity is tugma dun sa ipapalit nyo. Yun. Hindi talaga kasi pwede to. Talagang problema kayo dito pag gumagamit kayo ng mga tablet nyo o mga cellphone nyo. Pag automatic 50% nalolobat na, battery na yung problem yan. Nakadepende pa rin sa sira. Ayan guys. So meron siyang 19% yung battery. Hindi naman siya drain. Ayan. Kailangan lang natin siyang ibalik sa ayos.
okay goods pa naman. So nga lang is kailangan natin palitan ng battery. Tsaka yung last na o yung karaan LCD yung pinalitan natin dito para magamit siya ng maayos. Ayan. Yun. Balik na natin yung SIM card slot. Yun. Okay na. Pwede siyang gamitin. Kahit 19% yan, yung battery natin is matagal na siyang malobat. Hindi kagaya ng nauna, yung dati niyang battery is mabilis nang malobat. Almost 80% pa nga, nag-shutdown na yung tablet natin. Kung naka-encounter yung ganito, ayan, pwede nyo siyang palitan yung mga tablet or cellphone nyo, yung nagiging problem cause ng pagiging lowbat or automatic shutdown kahit gumagamit kayo ng inyong mga gadget. So hanggang dito lang muna mga bossing yung video natin. Sana nagustuhan itong video na itong i-share natin, at kung nagustuhan nyo, like and share nyo rin sa iba para matuto din sila. Maraming salamat. God bless.